Hinabol ng mga barko ng China Coast Guard ang mga maliliit na bangka ng mga Pinoy na mangingisda sa Recto Bank. Sa kabila ng dinaranas na panghaharas, tuloy pa rin daw sila sa pangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa yamang dagat ng West Philippine Sea, umaasa mga mangingisda ng Palawan. Sa bayan ng Quezon, pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga residente. Nitong Huwebes, pumalaot ang hindi bababa sa 30 bangka mula Quezon para maglatag ng mga payaw sa karagatan na sakop ng Recto Bank. Pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero pati sila, hinaras ng mga barko ng China. Sa aerial video na ito, makikita ang paghabol ng China Coast Guard vessel sa mga maliliit na bangka. Kabilang sa sakay ng mga bangka si Nelson. Kwento niya, hindi ito unang beses na binuntutan sila ng mga barko ng China sa Recto Bank. Yun sir, yung ginagawa nila pag nakikita na nila kami, lumalapit sila sa amin bago lang nagatakbo sa gilid, bago biglang maneuver sa harap. Mahigit 10 beses ang laki ng mga barko ng China kung ikukumpara sa mga bangka ng mga mangingisda. Kaya naman lubhang mapanganib para sa kanilang delikadong pagmamaniobra ng Chinese vessels. Kwento ng ilang mangingisda, tila pagmamay-ari na ng China ang Recto Bank. Tandang-tanda pa raw ni Rodel nang palayasin sila ng mga tauhan ng China Coast Guard. Noong mga una-unang biyahe namin, meron ding nangaras na, binabaan kami ng speedboat nila. Yun ang pinapahabol sa amin. Dahil wala silang kalaban-laban, halos maiyak daw sila sa pangaharas ng mga Chino. Minsan parang naiyak ka talaga sa na delikado ang buhay pero wala tayong magagawa dyan kasi trabaho man natin. Kwento naman ni John, nakakagalit man ang ginagawa sa kanila ng China, wala raw silang magawa. Kahit mga payaw nila pinuputol pa. Kasi yung iba, minsan nagtataka na, pagkalaot namin, andun pa, pagkabalik namin, wala na. Siguro lang din, timing din talaga na walang makikita, ganun. Para sa mga mangingisdang isang kahig, isang tuka, pipiliin pa rin nila na bumalik ng Recto Bank. Titiisin daw nila ang kamay na bakal ng China, wag lang magutom ang kanilang pamilya. Giit naman ng isang Chinese maritime expert, mapanganib ang payaw para sa mga maliliit na barkong bumabiyahe sa gabi. Posible raw itong maging sanhi ng banggaan at pinsala sa mga barko. Itong statement coming from China has no basis. China has to substantiate its claim. Sinasabi nila yung allegation nila nakakasira pa. Parang nakakasira yung payaw. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa ang mga Pinoy na mangingisda na magiging malaya silang makapanghuli sa Recto Bank at ibang bahagi ng West Philippine Sea. Panawagan nila sa gobyerno. Sana naman maproteksyonan yung atin para yung Pilipinas rin pa yung makinabang. Hindi yung Pilipinas nga tayo, tapos ibang bansa naman yung umaani ng yaman natin. Tapos yung taga dito sa atin, wala na. Hanggang tingin na lang. Pain daw kung may tuturing ang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas at sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa kabila nito, hindi raw gaganti ng dahas ang Pilipinas sa mga iligal na aktibidad ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.